Akala ko'y kwento lang ng himagsik. Ngunit habang binubuklat ko ang mga pahinang ito, naririnig ko ang mga alingaw-ngaw ng dugo, luha at sigaw ng katarungan na ipinagkait. Sa lumang arkibong ito, natagpuan ko ang kauna-unahang libro, ang El Filibusterismo. Sa bawat pahinang ito, nananatiling buhay ang mga kwento ni Juli at Basilio, na parang mga kwentong hindi pa tapos. Padre, nakikiusap po ako sa inyo. Pagpalayain niyo na po sana ang aking ama. Inuintindihan. Ang lahat ay may kapalit na pagod. Kahit ano po, Padre, basta't ipangako ninyo ang kalayaan ng aking ama. Huwag po, Padre. Pakiusap, maawa kayo. Ako ay isang bata lamang. Si Juli, isang inosenteng dalaga, humarap sa isang mapang-abusong pari. Sa kaniyang pagmamakaawa para sa kalayaan ng ama, kapalit ay kaniyang puri. Isang sakripisyong hindi matatawaran. Ganito na lang ba talaga ang aking kapalaran? Hanggang dito na lang ba? Kung ang puri ang siyang tanging kabayaran, ano ba't ako'y magpatuloy kung wala na ang aking dangal? Higit na nararapat ang kamatayan. Sa gilid ng bangin, Juli ay humarap sa desisyong wakasan ang ganiyang buhay. Sa mundong walang katarungan, ang kamatayan na lamang ang tanging daan upang makalaya. Sunod kong binuklat ang kwento ni Basilio. Ulilang kinapos ng sistema. Sa kaniyang mga mata, mababanaag ang sakit ng kahapon at ang pag-asang maiahon ang sarili mula sa kadiliman. Inilak niya ako ng sarili, alang-alang sa kanyang pangarap. Ngunit, sinakmal siya ng kapangyarihan. Sa gitna ng kabukiran, inilibing ni Basilio ang kanyang ina. Isang batang nawalan ng lahat, ngunit patuloy na lumalaban para sa kinabukasan. Ano ginawa nila sa'yo? Ano ginawa nila sa'yo, ina? Ano nangyari? Bakit? Bakit kailangan mangyari? Lahat na ito sa atin, eh? Bakit sa atin po, inay? Inay! Sa paglaki ni Basilio ay siya ring pagmulat niya sa realidad na ang kanyang lipunan ay napupuno ng mga sigalot, puno ng puot at paghihinagpis. Sa kagustuhan niyang mapalaganap ang edukasyon, natagpuan niya ang isang malaking bahagi ng kanyang nakaraan, si Crisostomo Ibarra, na ngayon ay mas kilala bilang si Simon, isang mayaman na negosyanteng jeweler. Nagpanggap na kakampi ng mga sakim upang maisagawa ang malaking plano
ng pagpapasabog. Basilio! Basilio! Hanggang kailan ka magpapakabiyag sa karunungang walang saysay? Ang bayan ay hindi magagamot ng aklat, kundi sa apoy. Hindi ba't ang apoy ay lumalamon, ngunit hindi nagbibigay ng buhay? Sa gitna ng kasayahan, isang lampara ang naging simbolo ng pag-asa at panganib. Ngunit sa huli, ang plano ni Simon ay nabigo. Isang paalala na ang tunay na pagbabago ay hindi madadaan sa dahas. Hanapin siya at hulihin! Sino magpasabog? Sa buhay man o kamatayan! Takpin ang kanyang mga kasabuan! Kung sino man ang mga kahina-hinalang mga tauhan! Lahat nabigo. Ang lampara hindi sumabog. Si Sagani ang kumapos na lahat. Ikaw na nga ba? Anong ginagawa mo? Bakit ka nagtatago? Wala nang mapupuntahan, Padre. Ito na lamang ang tanging daan. Ayokong magkasakamay ng mga mapahapi. Simon, may pag-asa pa. Ang dugo'y di kailangang ibuhos ng walang saysay. Padre, ako'y nabigo. Hindi ko nabigo, Padre. Hindi ko sinulong ang bayan. Ang aking pagiging lamang. Ang galit ay naging gabay. Hindi ang pagmamahal sa bayan. Simon, anak, bakit? Lagi lang silang nakakulong sa mga dokumento ito na parang mga biktima, mga multo na nakaraan. Pero bakit? Parang nananatili ang mga kwento nila sa akin. Nagiging babala ito. Babala sa mga pang-aapi sa sistema. Hindi lang kasaysayan ang El Filibusterismo. Isa itong babala. Hanggang hindi natin hinaharap ang katotohanan, mananatili tayong bihag ng nakaraan. Ang mga sugat ng El Filibusterismo ay hindi pa naghihilom. Ang katarungang huli ay katarungang ipinagkait. Guys, alam niyo ba ang kwentong gawa ni Dr. Rosa Rizal na pinamagatang El Filibusterismo ay talagang nakakamangha kung paano niya isinulat lahat ng mga kasakiman at pang-aaping dinanas ng mga Pilipino sa panahon noon. Talagang ang nakakamangha. Ang lahat ng iyon ay dahil nakapag-aral si Dr. Rizal. Isipin niyo kung lahat at maraming Pilipino ang nakapag-aral at nakapagtapos sa panahon niya noon. Hindi lang isang tinig ang nananagot. Maraming Pilipino ang maaaring naiangat at nailigtas. Maaari rin marami ang nakaangat at tumutulong sa ating kapwa-Pilipino. At di kaya nakapagbigay oportunidad para makapagtrabaho at magustusan ang kanilang mga pamilya. Kaya, manatili ng pasasalamat ang harapin pa rin sa ating mga Pilipino ang mga sulat ni Rizal, where it reflects the state of the Filipinos in those times. Edukasyon ang tanging solusyon sa buhay nating sistema. Kaya sana ay marami kabataan na magkaroon ng interest na basahin ang mga sulat ni Dr. Rizal at maraming pagkakaroon dito sa Pilipinas. Tama. Salamat sa sistemang meron tayo ngayon kung saan ang edukasyon ay naging isang natural rights na ng mga kabataan. Yes.
Marami ng mga kabataan ang pwedeng mangarap. At maabot ang mga pangarap na ito. Katumbas nito ang magandang kinabukasan ng maraming kabataan at patuloy na pag-angat ng ating bansa. Nang dahil sa edukasyong accessible na sa lahat, unti-unti na nalunasan ang sakit na itinuro ni Dr. Kaya nararapat lamang na patuloy nating isulong ang kahalagahan ng edukasyon.